Hello guys! So para sa mga gustong pumunta dito sa UK na magtrabaho, i-share ko sa inyo guys para may idea kayo kung ano ba talaga ang cost of living dito sa UK, kung magkano yung, pag gusto mong kumain ng Filipino food, magkano yung igagasto nyo. So kung nakita ninyo dito sa harap ko, so bago ko ipakita sa inyo guys, kung magkano yung halaga ng aking nabili na yan, so allow me to share little bit guys, na dito sa UK, ang sarap lang pakinggan kasi United Kingdom. Pero hindi kasi alam ng karamihan na ang bansang England or ang United Kingdom ang mayaman na country. Pero pag sinabing cost of living dito guys, magugulat kayo. So ito isa sa isi-share ko sa inyo para may idea kayo na is it worth na magtrabaho sa UK? Kasi ngayon in demand yung mga Filipino dito, yung mga carer, yung mga nurse, in terms of medical jobs. So in demand ngayon dito sa UK. So para may idea kayo, kasi nakikita ko sa Facebook, sa TikTok na maraming gustong makarating sa United Kingdom. So eto guys na malingki ako, at ito nabibili lang siya sa Asian shop. Ito bibihira lang din makikita sa mga Asian shop. So nagkataon na meron silang tinda. So ito gawan ko ng vlog para may idea kayo kung magkano yung isang pamalingkihan lang. Kung magkano yung magasto mo sa isang pamalingki lang ng Filipino food. Okay? So ito kung familiar kayo sa puso ng saging. Kung titingnan ninyo guys, ayan o, I'm sorry, meron akong flu or trangkaso. Kung titingnan ninyo, ayan, hindi ko alam kung gaano nakalaki yan pag natanggal ko na yung upper layer ng puso ng saging. So, isang tatlo na to, tatlo yung binili ko guys, kasi alam ko na pag tinanggal ko yung upper layer, maliliit na lang yung matitira. Tapos, pag niluto ko, maliit na lang. So, etong tatlo na to, binili ko ito sa separate na Asian shop. So, iba ang presyo nitong tatlo na to. Tapos, eto naman, kung taga-probinsya kayo, o kung saan man kayo banda ng Pilipinas, eto yung saluyot. Kung titingnan ninyo guys, yung hindi na pinapansin sa Pilipinas. So, eto, ayan, ang itsura ng saluyot. So, kailangan ko talaga siya lutuin kasi nagtatanggalan na. Oo. So, siguro kung saan bansa man ito galing, siguro sa sea or sa airplane ay ano siya, sariwa. Pero nakarating na ng UK, eto nang itsura niya. So, binili ko ito guys, kanina lang. Ayan, nagtanggalan na. So, eto dalawang pungpong. Ano ba tawag nun? Dalawang tali. So, eto binili ko sa isang shop. Tapos, bumili ako ng sitaw. Ayan, sitaw. Tapos, bumili ako ng dalawang latang gata. Dalawang latang gata. Ayan. So, tapos, bumili ako ng kalabasa. At saka, ando na yung sibuyas at saka bawang. Of course, bumili din ako ng munggo. Ayan, binabad ko na siya. Tapos, bumili ako ng 1 kilong prawn. Ayan, frozen siya. 1 kilo yan siya, pero tinabi ko yung mga 1/4 siguro. So, ngayon, i-share ko sa inyo guys kung magkano yung tatlong saging. Itong tatlo lang ha. Itong tatlo lang. Kung magkano itong tatlo na saging, puso ng saging na binili ko. So, ito siya ay £14.99. Ayan. Around it na natin is £15. Ayan, £15. 14.99. So, kung sa Philippine money, o baka naman sasabihin mo, Jo, nandyan ka sa UK, natural, ganyan ang presyo. I-share ko nga lang sa inyo, guys, para may idea kayo pag makarating na kayo dito sa UK. So, £15. So, kung i-convert natin ito sa Philippine money, nasa 1,400, 7 plus 7, siguro nasa 1,200. Correct me if I am wrong. Or nasa 1,000. Let's say, lagay natin sa 1,000. Kung magkano yung palitan ngayon. 7 times 5. Hindi ko alam kung magkano yung palitan. So, ayan, £15. Tatlong saging. So, i-total natin maya-maya. Okay? So, £15, tatlong saging. Ito naman, binili ko siya 500 pesos. Ayan. 500 pesos. Ay. Ayan. Ganyan lang karami. 500 pesos na yan siya. Ayan, ganyan. Ewan ko kung ilang peraso siya. Tapos,
Itong mga saluyot guys, at saka itong mga sitaw, at saka itong gata, at saka itong kalabasa, binili ko sa, ay nagkatanggalan na siya. Ay nagkatanggalan. Ayan, so ito binili ko siya ng 18 pound. Ayan. Asa na ba? Asa na? Ayan, 18 pound o. Ayan o, 18 pound. Ayan. Ayan. 18.99. So, i-round it natin ng 19 pound. Ayan na. Sana yung aking cellphone. Tapos, kasama na pala yung munggo dyan, guys. Kasama na. Diyan. Ang hiwalay lang is yung prawn at saka yung puso ng saging. So, ulitin natin. So, yun, i-calculate natin, guys, kung magkano lahat-lahat. So, 15 plus 19 equals 34 pound. Ayan. 34 pounds siya, guys. Isang pamalingkihan lang yan, ha? Hindi pa kasama yung prawns. Sandali. So, kung halimbawa ang palitan ngayon is nasa 74 pounds, so i-times natin sa 74 pound. Times 74 equals 2,516. Tapos i-plus natin yung 500 pesos na prawn. So, plus 500 equals 3,016 pesos. 3,016 pesos ang halaga ng aking pinamili. Ngayon, sasabihin ninyo na, 3,000 lang. Dito sa UK, guys, ang 3,000 pesos is napakalaking pera para sa mga English. At ang 3,000 pesos na yan, para sa mga medium na mga pamilya dito, isang 5 days na nilang pamalengke yan sa pagtitipid. So, ang 3,000 pesos dito, malaking halaga yun, guys. Napakalaking halaga. Sabihin natin, syempre, ang cost of living sa UK, malaki din. Pero, yun lagi sinasabi nila na, syempre, ang cost of living sa UK pound yan, kinonvert mo sa Philippine money, oo nga, para may idea kayo. At gusto kong sabihin sa inyo na ang 3,000 pesos dito sa UK, napakalaking halaga. Para sa mga medium na mga family or pamumuhay dito, pero sa mga may kaya o may ayaman, wala lang yan sa kanila. Pero kung medium ang buhay mo dito, o ang sahod mo is national minimum wage, ang 3,000 napakalaking pera sa kanila. So, ayan. So, ayan guys, sana may idea na kayo. Nabigyan ko na kayo ng idea. At mag-isip kayo na kung magkano yung gagastuhin ninyo sa isang pamalengke lang. Ngayon, kung isang pamalengke lang ito guys, ito para lang sa akin at saka sa anak ko. Ngayon, kung isang pamalengke mo, nag-range siya ng let's say, para sa Filipino food. Siyempre, bukas isda naman, or di kaya, kung anong maisipan ko bukas. So, let's say, i-range natin ng 20 pound a day. Para lang yan sa Pilipino na pagkain na kasi napakamahal dito ang Filipino food. So, kung halimbawa, 20 pound a day ka, o kung halimbawa may tira man ito, tapos kinain namin kinabukasan, pero I assume wala itong tira, kasi pag pumunta yung anak ko dito, pinapadala ko yung tira. So, i-range natin sa isang linggo guys, nasa 120,000, 120 pound, or let's say, round it natin 10,000 pesos. Yun kung nakaka-afford ka na bumili ng Filipino food linggo-linggo, o kung Filipino food talaga ang pagkain mo araw-araw. So, kung 10,000 a week ang ginagasto mo, so i-calculate natin, siguro mga nasa, let's say, 30,000 or 40,000 Filipino food lang. So, ngayon, Filipino food lang tayo. So, paano yung iba? Diba? So, kung ang sahod mo dito, nasa 150,000 o 130,000, i-minus mo yung 30,000, padala sa Pilipinas, Bell, etc. Magkano na lang natira. So, ayun guys, sana nakatulong yung vlog ko sa inyo. Hinihingal na ako. Kasi may flu ako. So, sana nakatulong na sa inyo ito guys, para ma-idea kayo kung may bala kayong pumunta dito sa UK. So, yan yung halaga ng Filipino food na kakainin ninyo kung prepare ninyo na Filipino food all the time. So, thank you for watching my vlog guys, and see you next time. Umpisa ngayon, magba-vlog na ako. I would like to share my journey here in UK,
para may idea kayo at kung anong buhay namin dito sa UK. I'm going back to my vlogging again, and hopefully you're still there supporting me and keep watching me. So thank you for watching, guys, and see you in my next vlog. Bye-bye!